Yes, as far as the some of the subpoenas have been personally served, yung initial na 5 cases, wherein the DOJ has been deputized by the Office of the Ombudsman, di ba? That process will start. So identified na yung mga respondents doon, identified na rin yung charges, and soon there will be more, I'm sure the Office of the Ombudsman is doing double time, not only double time, triple time, to address these concerns. But still, again, my appeal to the public is, tandaan nyo, at the end of the day, the Ombudsman, with the help of the DOJ as its deputized, as possibly deputized prosecutors, we need to prove these cases in court. Diba? The judges, the justices have legal training, diba? To examine the evidences. Diba? Kaya ngayon, pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Diba? Ito ba ay makakatulong para sa matibay na sampa ng kaso laban sa isang akusado. Kaya po nagiging maingat na tayo. Kasi hindi naman din tayo pwedeng mag-shortcut. Na dahil lang sinabi sa isang hearing ay ito na. 'Di ba? Kasi tandaan natin sa kabila nito may karapatan din. 'Di ba? Pare-pareho may mga karapatan. At hindi ito tayo dapat mawawaglit sa rule of law. Kasi pag nag-shortcut tayo, dan tayo magkakawindang-windang bilang isang bansa. 'Di ba? Ang panawagan talaga dito is sundin natin ang proseso. Gaano man kabagal, umiikot po ang proseso. Pero pinipilit po nating pagalawin ng tama para po yung inaasam ng ating mga kababayan ay makamit at maasam ng lahat. Marami po tayo. Marami pong maayos, marami pong matitinong lingkod bayan na nagtulong-tulong para masigurado na ang dapat managot ay managot.